for the latest on the search for the bodies of the missing Sabongeros over in Taal Lake, Batangas. We have News 5 correspondent Raynel Pawid. Raynel, so any new discoveries from the end there? Lord and Denise, and so far on this 5th day ng ating search and retrieval operation ay wala pa rin nakukuha na panibagong mga ebidensya, and yung magkagandahan sa ngayon ay buena mano nang nagamit ngayong araw yung ROV or yung remotely operated vehicle na dinala na nga dito kahapon. So ngayon hinihintay natin yung third dive again ngayong hapon dahil around 11 a.m. hanggang 12 noon ay naging masama yung lagay ng panahon dito. Pero sabi naman ng Philippine Coast Guard, anytime soon ay babalik na sila doon sa ground zero para nga ma-testing pa ulit itong ginamit na submersible equipment. At sa mga susunod na araw, yung expect natin yan, Lord Denise, ay yung mas malinaw na copy nung mas malinaw na kuha doon sa ilalim nga ng lawa. Lord Denise. Raynel, pakikwento naman gaano katagal na sumisid itong submersible na ROV. Yung ROV na vehicle. Tapos paano ba o gaano kalaki yung biniyahe niyang area? Lord, yung kung gaano katagal yung sisid nga nitong submersible vehicle na ito or equipment ay umabot yan na more than an hour, no? So mas maganda ito kumpara doon sa mga ginagamit natin ngayon ng mga technical diving team dahil may health risk din, no, dahil sa sobrang pagtagal nga nila sa tubig. So ngayon kayang tumagal nito na more than an hour sa ilalim, unlike dito nga sa technical diving team na parang every 6 feet na lumulubog sila, kailangan nila agad bumalik nga doon sa taas. And dito naman sa kakayanan nitong bagong equipment na ito, 10 kilograms yung kaya niyang kuhanin. So bukod sa pagkuha ng magandang footage sa ilalim ay pwede rin siya possibly na yung mga makikita nga ebidensya ay pwede niya makuha. Ngayon, yung dapat pang linawin sa atin ng Philippine Coast Guard ay yung kung sapat ba yung 10 kilograms na capacity nito na bumuhat. Dahil, Lord Denise, nung mga nakalipas na araw, yung mga kinukwento ko sa inyo na nakuha sa ilalim ay merong 1:1 ratio nga. Yung isang sako ng buto ay may nakatali na isang sako rin ng sinker o yung pabigat na bato. So, sa isang araw may nakikita sila na dalawa na magkadikit. So, on estimate ay more than 10 kilograms na ito. Ito ngayon yung mga dapat pang linawin sa atin on the technical side naman nito PCG. And linawin ko lang, Lord and Denise, bukod doon sa Coast Guard Technical Diving Team, iba naman na team, pero from the PCG rin, yung mag-ooperate nitong ROV na ito. Okay, sorry. Just another question before we talk about the kilograms and the weight that it can carry. You said kaya more than an hour nung ROV. Doon sa yung more than an hour na yon, how big of an area yung dinadaanan niya, yung sinasala niya? And we spoke yesterday, if I remember it right, sinabi mo na nag-extend pa from the original area na ini-inspect, nag-extend pa ng 20 to 30 meters. So, how long will it take for the ROV to complete the whole area kung more than an hour lang siya each time? Ito, Denise, yung time frame or yung kakayanan nga nito ay ginawa nila na segment by segment. So, not just dahil kaya niyang ikutin within an hour yung buong 150-meter radius ay gagawin niya. Ngayon, nakakuha kasi ng instruction itong PCG dito sa kanilang counterpart from the DOJ and the forensics team na kailangan ay per segment nga yung makuha. Like for example, today ay yung minarkahan nila ay nasa 20 meter by 20 meter. So, hindi nila pwedeng lampasan muna yon. Ang kailangan lang nila is kumuha ng exact footage back and forth dun sa 20 by 20 meter na yon. So, ganun yung magiging sistema dito ng PCG. And pagdating naman, Denise, doon sa kakayanan nito, mas kaya niyang mag-dive ng mas malalim dahil itong ang ating mga diver for the past few days ay 50 to 70 feet. Pero ang sabi nga ng PCG, meron pang mga lugar dito sa Taal na mas malalalim, so more than 100 feet. Pero
surely daw kaya naman itong bagong ang gamit na ito. Yung 20 by 20 na area, Rainiel, ito, sagad ba yun hanggang dun sa lake floor? Sa pinakailalim? O anong pagkakaalam mo? Yes, Lord, yung 20 by 20 na yan, ayan lang yung estimates na ginagawa nila doon nga sa segments, no? Parang yung labas ngayon, they are compartmentalizing yung pag-search. So sapat naman yon, just like our divers na pumupunta talaga doon sa lake bed, doon sa pinakailalim. Ito rin, etong ROV na ito ay sa lake bed din talaga yung target niya. Ito ba nakikita natin mga footage ngayon, Rainiel, ay kuha mula doon sa ROV o kuha ito ng mga divers? Sorry That's the underwater drone no nung ating mga drone. diver. Opo. Yung PCG around 3 PM ay ina-expect natin na mailalabas nga nila yung mga nakuha kaninang dive ng umaga, no. May nakikita ko parang may mga ilaw, no? Pero beyond the ilaw ba, sobrang dilim talaga ng paligid? Yes, yung mga ilaw na ginamit nila is para daw makatulong nga dahil technically itong tubig dito sa lawa ay mapurak na talaga. And then naanuhan pa nga, na dagdagan pa yan dahil for the past weeks no nag-uulan na rin dito. So yung imagine daw yung putik na nagstay dito sa lawa plus nga yung water kasi pag nagkaroon daw kahit isang ulan lang ng isang araw dito ay surely dahil nga loose yung putik sa ilalim talaga namang agad ay itataas nga raw ito. So yun din yung nakitang challenge. And Lord, aside from the murky stature or yung state nitong tubig, yung hangin din dito no for the past 3 days nakikita natin na medyo malakas. So from the top, sinabi nga nila doon sa taas pa lang no pag magda-dive sa rubber boat ay ine-estima pa nila. So normally ginagawa nila to ng mas maaga dahil from 8 AM sana mas inaagahan nila to ng 7 AM kung kailan na still yung wind condition dito sa Taal Lake. You would think you would think na mas madali mag-ano sa lake kasi unlike sa yung open seas or yung ocean Yung talaga. waves talaga na. Oo, hindi rin pala ganun kasimple. So the wind is affecting the current. Is that what you're saying, Rainiel? Yes, Denise, technically it will affect daw not just the current dun sa pinaka-bottom, kundi yung current pa rin dun sa first state ng tubig, dun sa pinakataas. So yung nangyayari ngayon, dahil nga, Lord, tama yung sinabi mo, no, many would think na yung Taal ay still water siya. Pero iba kasi yung geographic dito sa Taal Lake. Para tong isang malaking swimming pool, let's say, para mas doon sa ating mga viewers, may isang malaking swimming pool na akala natin ay static yung tubig. Pero dito daw ay kakaiba dahil yung nakapalibot doon sa pool na yon ay yan, kung makikita nyo no, sa ating screen ay puro nga mga puno. So, kumbaga, para itong maliit na Sierra Madre na yung Sierra Madre mismo yung naghaharang sana doon sa bagyo o sa malakas na hangin. Pero ito, iba nga yung geographic niya dahil open masyado. Mas malawak yung lawa at yung nakapalibot sa kanya ay medyo yung hindi ganong katataasan na mga puno. May stupid question number 1 ako, Rainiel. Yung Go ahead, Lord. parang sa dagat ba yan na may gradation yung lalim? O nakikita kasi natin may mga nakakalakad sa gilid? O ano ba yan? Yung parang biglang mababaw una o biglang dire-diretsong malalim na? Very good question, Lord, dahil itong lawa na ito, very tricky rin siya, no? Yung kung sa seabed ay alam natin na from dito mas malapit sa Pangpang ay mas mababaw then palalim. That's the normal state nitong seabed. Pero dito daw sa lawa ay may mga lugar na uka-uka. Like for example, on southern part ay nasa 100 meters. Then yung northern part niya naman is nasa 50 lang. Pero sa gitna raw ng lawa ay may mas mababaw, then bababa na naman. So, eto nga yung isa rin sa tinitignan nitong PCG. Dahil itong PCG, Lord, in connection dyan sa tanong mo, ay gumawa na sila nitong mas specific na searching area map. No? Ito yung hinihintay rin natin na ilabas nila dahil nga natanong din natin yan na parang bakit doon sa 100 meter by 100 meter na radius ay merong
lake bed na nasa 50 lang, 50 feet. Then yung katabi lang mismo ay nasa 70 feet. So ganun daw talaga yung state ng lawa na dahil nga enclosed yung lugar, hindi katulad ng sa dagat na pag yung hangin ay on the northern side umihip, ay pa-northern side din yung palalim. Dito daw ay kumbaga kalat-kalat nga. Tutuusin mo, yung buong lake na yan, isang kaldera yan ng isang bulkan din eh. So yung Taal is actually a volcano within a volcano. Weird, very fascinating ang geography. Pero anyway, marami pang tanong pero wala na tayong oras. Salamat sa update po ang ating News 5 correspondent, Rainiel Pawid. Thank you, Rainiel.